Patuloy na gumagawa ang tao ng mga bagay na sinasabing imposibleng magawa at napipilitan silang maging malikhain dahil sa heograpiya. Ang mga estrukturang ito ay tilalabag sa pisika at kung minsan pati sa katinuan. Simulan natin sa numero 4 na po, tulay ng Storsay Sundet sa Noruega. Sinabi ng mga inhinyero sa Noruega na imposibleng maitayo ang tulay dahil sa bagyo. Ngunit itinuli nila kaya tinawag itong lasing na tulay. Ang matarik at paikot na arko ng tulay ng Storsundet ay hindi lang palamuti. Dahil sa matitinding bagyo mula sa baybayin, nagbago ang mga inhinyero ng disenyo ng tulay at ginawang hugis-alon ang estruktura para mapanatili itong matatag. Ang kakaibang hugis nito ang nagbibigay ng katatagan sa kaguluhan. Ang sumunod ay pinagpatong-patong lang na mga bato ngunit tumagal ng siglo, bilang 39. Hindi dapat umiral ang tulay na ito. Sa isang parke sa Alemanya, ang tulay ng demonyo ay nagiging perpektong bilog kapag nasasalamin sa tubig. Walang semento noon, kaya kinailangan ng mga inhinyero na umasa lang sa mga batong nagsisiksikan at nagdudugtong-dugtong gamit ang sapat na lakas para mapanatiling buo ang arko. Kahit na-renovate ang tulay noong 2018, sarado pa rin ito sa publiko para sa kaligtasan. Pero hindi kailangang boring ang mga tulay gaya ng susunod, numero 38. Kung kailangan mo ng tulay para sa sasakyan pero may pedestrian crossing, magtayo ka sa ibabaw. Ganito ginawa ng Seoul sa Bonpo Bridge. Madaling tumawid ang sasakyan sa tubig pero ang lumang Jianso Bridge sa ibaba ay lumulubog tuwing bumabaha ang Han River. Abangan pa. Mamaya, makikita mo ang tulay na natutupi na parang gulong, kamangha-mangha talaga. Numero 37 sa India, hindi tumatagal ang konkreto at bakal sa gubat. Tumigil ang mga warhasi sa paggawa ng tulay at pinili na lang palakihin ang mga ito. Ginagabayan nila ang mga ugat ng mga punong goma patawid sa mga ilog gamit ang mga punong kahoy na inuka ang loob. Ngunit mabagal ang prosesong ito. Minsan 15 hanggang 20 taon ang inaabot pero kapag handa na, kaya ng tulay magdala ng 50 tao sabay-sabay. Mabilis ang tanong, sa tingin mo, kaya mong tumawid sa tulay na gawa sa damo? Numero 36. Isipin mong tumatawid ka sa isang malalim na bangin sa Andes sa isang tulay na gawa sa damo. Iyan mismo ang Quechua Chaka Bridge. Gawa ito sa 20,000 libra ng hinabing ichu grass gamit ang kamay, umaabot ng 72 talampakan at hinabe bilang malalaking kable at isang umaalog na sahig. Itinayo ito sa loob lamang ng 3 araw ng mga lokal na komunidad ng Quechua na sumisimbolo sa isang tuloy-tuloy na tradisyong 500 taon na ang tanda. Mukha itong nakakatakot pero kahit paano, gumagana ito at perpektong ginawa para sa mga bundok. At ngayon, para naman sa isang bagay na hindi ganong tulay kundi mas parang pagsubok sa tiwala. Bilang 35 ang tulay ng lubid na Karakarid sa Hilagang Irlanda. Isang maliit na isla sa Hilagang Irlanda na ginagamit ng mangingisda ay hindi mararating sa bangka tuwing salmon season at masyadong matarik ang bangin para sa permanenteng istruktura. Ang solusyon nila ay tulay na lubid na may isang handrail lang at walang totoong suporta sa loob ng maraming taon. Bukas ang tulay sa publiko, maaring magbayad ng $20 para malaman kung may vertigo. Tulay ba ito o orasan? Bakit hindi pareho? Bilang 34. Dahil sa mga alalahanin sa kalikasan, ang Sundial Bridge ng California ay walang mga haligi sa ilog. Sa halip, isang 217 talampakang nakatagilid na post ang sumusuporta sa plataporma. Sa araw ng solstice ng tag-init, nagiging gumaganang sundial ang anino nito. Gumagalaw ng halos isang talampakan bawat minuto, pinapakita ng anino ang pag-ikot ng mundo sa totoong oras. May tulay din dito na hindi lang dinadaanan, kundi tinitirhan din ng mga tao. Bilang 30, ang Ponte Vecchio ng Florencia ay lumalabag sa lahat ng mga patakaran. Karamihan sa mga tulay ay dinadaanan lang ng trapiko, pero ito ay may mga tindahan at mga bahay sa ibabaw. Matapos sirain ng isang malakas na baha ang orihinal na tulay noong 1333, nagtayo ang Florencia ng mas matibay pang tulay, isa na kayang makaligtas sa madalas bumahang Arno magpakailanman, habang may 3 palapag ng mga gusali sa ibabaw nito. Tuloy tayo, maniwala ka man o hindi, pwedeng maglayag ng bangka sa ibabaw ng tulay na yon. Bilang 32. Sa Alemanya, pwedeng makita ang barkong dumadaan sa tulay sa ibabaw ng ilog. Ang 3,000 talampakang Magdeburg Water Bridge ay isang malaking konkretong paliguan nagpapahintulot sa mga sasakyang dagat na bumiyahe sa pagitan ng silangan at kanlurang Alemanya. Ito ang pinakamahabang aqueduct na nadaraanan ng mga sasakyang dagat sa mundo. Natapos noong 2003 sa halagang kalahating bilyong euro, patunay itong minsan ang pinakamaiinam na pagtawid sa tubig ay dagdag pang tubig. Nagsisimula pa lang tayo. Hintayin mo makita ang tulay na umiikot, lumulutang at maging naglalaho pa sa mga ulap. Bilang 31 ang Queen Emma Bridge sa Curaçao. Malambot ang ilalim ng dagat sa Look.
kaya hindi pwedeng lagyan ng karaniwang pundasyon. Kaya ang tulay ay kailangang lumutang o hindi maitayo. Parang higanteng lumulutang na balsa ang Queen Emma Bridge na tumatawid sa malalim na look ng Curaçao. Dalawang diesel engine ang nagbubukas sa isang dulo nito na parang pinto para makadaan ang mga barko. Kaya tinawag itong The Swinging Old Lady. Nakakayanan pa nga nitong malampasan ang mga tropikal na bagyo sa pamamagitan ng pagsabay sa mga alon imbes na labanan ng mga ito. Magkasama talaga ang Netherlands at mga kanal at ibig sabihin nito ay kakaibang mga tulay. Numero 30. Sa Netherlands, ang Slauwerhof Bridge ay tumataas parang mechanical na braso para makadaan ang mga bangka sa loob ng 3 minuto. Dahil mataas ang daloy ng trapiko sa mga kanal, dapat itong buksan agad nang hindi naaabala ang trapiko. Tinatawag itong Flying Drawbridge, pero mas kilala ng mga lokal bilang tulay ng palaka dahil sa kakaibang hugis nito. Mamaya, makikita mo ang isang tulay na pinagpapatong ang 2 anim na linya ng kalsada sa ibabaw ng isa't isa. Isipin mo na lang na parang double-decker sa napakalaking sukat. Kumurap ka lang, baka may mamiss ka na espesyal. Numero 2, ang Putsyam. Nakakita ka na ba ng tulay na kumikindat? Ang Gateshead Millennium Bridge ay itinatagilid ang kambal na arko nito sa Ilog Tyne para makadaan ang mga barko sa ilalim. Dahil sa matinding trapiko, hindi posible ang nakapirming tawirang pantao at ayaw ng lungsod magtayo ng industrial na istruktura sa bagong cultural quarter. Naisip nila ang tulay na parang nakikipaglandian sa mga barko. Sa China naman, may tulay na pwedeng paikutin ang ulo mo, ang Nanpu Bridge, numero 28. Walang sapat na lugar sa magkabilang pampang ng Shanghai para sa mahahabang rampa ng ganitong kataas na tulay. Kaya pinatong ng mga inhinyero ang rampa ng patayo na parang corkscrew imbes na ikalat ito pahalang sa lungsod. Ang dobleng spiral sa gilid ng Puxi, ang pinakamalaki sa mundo, iwasang mahilo pag dumaan dito. Ang kasunod na tulay ay inspired ng DNA ng tao bilang 27. Ang Helix Bridge sa Singapore ay parang higanteng DNA strand, nagbibigay ng natatanging daanan sa mga naglalakad. Simula 2,010 LED lights ang napapailaw sa magkakaparehong kulay ng mga letra C at G na pula, A at T na berde na sumisimbolo sa mga bahagi ng DNA. Ang natatanging disenyo nitong kaliwete ang nagpasok dito sa kaliweteng DNA Hall of Fame. Ilang tulay kaya ang may ganyang karangalan? Ang susunod na tulay, pangarap ba ng mahilig sa matitinding pakikipagsapalaran o optical illusion lang? Bilang 26. Ang ilang larawan ng tulay ng Ishima Ohashi sa Hapon ay nagpapakita ng matarik nitong akyatan na parang bangin o roller coaster. Sa totoo, ang 6.1% na gradient ay sapat para makadaan ligtas ang mga barko sa ilalim. Sa 1.1 milyang haba, ito ang pinakamalaking rigid frame na tulay sa Hapon na ginawa para makayanan ang lindol. Samantala, naging hamon ang pagtatayo ng susunod na lakaran kahit para sa mga helikopter bilang 25. Ang Langkawi Sky Bridge ay isa sa mga pinakahiwalay na lakaran sa mundo. Nakasabit mula sa isang 200 at 69 talampakang taas na post sa gilid ng bundok sa Malaysia. Kailangang iangat ng mga helikopter na pangbuhat na mabibigat na karga bawat piraso. Sa 410 talampakan ng haba, isa rin ito sa pinakamahabang kurbadong suspension bridge sa mundo. Sa kabila ng lahat ng inhinyeriya, nasa $1.2 milyong lang ang gasto sa paggawa nito. May mga alon, kumikindat at maraming kawad at simula pa lang ito. Ituloy natin ang nakakagulat na bridge tour bilang 24. Ang Golden Bridge sa Vietnam ay tinutukuran ng 2 malaking kamay na fiberglass. Ang 490 talampakang lakaran ay kumikurba sa gilid ng bundok habang itinataas ng mga kamay ang gintong daan sa himpapawid. Ipinapakita raw nito ang mga kamay ng Diyos na nag-aangat ng gintong laso. At kapag gumagawa ka ng tulay, mas mabuti ng gawing enggrande bilang 23. Ang Mio Viaduct ay isa sa pinakamataas na tulay sa mundo na may taas na mahigit 1,100 talampakan, mas mataas pa sa Eiffel Tower. Napapaligiran ito ng bangin at kadalasan ay nababalot ito ng mga ulap kaya parang nagmamaneho ka sa himpapawid. Isa ito sa pinakamalaking tagumpay ng makabagong inhinyeriya. Kapag di gumana ang karaniwang konstruksyon, lumapit sa hukbong sandatahan. Bilang 22, tulay ng Ilog Sidu sa China. Di makatawid ang mga helikopter sa bangin. Pinunit ng hangin ang mga kable kaya gumawa ang mga ininyero ng bagay na wala pang sinumang sumubok noon. Nagpalipad sila ng rocket patawid sa bangin. Ang hakbang na ito ay nag-alis ng buwan-buwang mapanganib na trabaho. Ang malalaking kable ng tulay ay kayang magdala ng hanggang 43 milyong libra ng puwersa bawat isa na ligtas na sumusuporta sa istruktura sa ibabaw ng bangin. Susunod, isang ikona na makabagong inhinyeriya. Pero bago yon, silipin muna natin ang estrukturang hindi tinatablan ng bomba bilang 21.
Sa Himalayas, ang tulay ng Chenab ay halos 1,200 talampakan ang taas sa ibabaw ng kama ng ilog sa Jammu at Kashmir, India. Kaya ito ang pinakamataas na tulay ng tren sa mundo. Dahil walang espasyo para sa haligi, nagtayo ang mga inhinyero ng 1,500 talampakang bakal na arko sa ilog Chenab. Itinayo para tumagal ng 120 taon, kaya nitong tiisin ang malalakas na hangin, lindol at pagsabog ng 40 tonelada ng TNT. Alam mo bang hindi ang Eiffel Tower ang unang engrandeng disenyo ng arkitekto? Bilang 20. Ang Garabi Viaduct ni Gustave Eiffel ay dating pinakamataas na tulay sa mundo, tampok ang 541 parabolit na bakal na arko. Ang pulang kulay nito ay idinisenyo para madaling mapansin sa paligid. Ipinamalas ng viaduct ang husay ni Gustave Eiffel sa paggamit ng bakal bago pa niya itinayo ang kanyang tanyag na monumento sa Paris. Ngayon, isa na ito sa mga pinakatanyag na tulay sa panitikan. Numero 11. Ang Glenfinnan Viaduct, ang unang malaking estrukturang gawa sa unreinforced mass concrete mula pa noong panahon ng mga Romano. Mahigit 1,200 talampakan ito at sumikat sa mundo dahil kay Harry Potter. Hindi pwedeng pag-usapan ang mga tulay ng hindi binabanggit mga Romano kahit kaunta, hindi ba? Bilang 18. Itinayo ang Romanong viaduct na Pont de Gard 2,000 taon nang nakalipas nang walang kahit patak ng semento. 3 palapag ng arko ang tulay na may taas na 100 at 60 talampakan at nakadikit ang mga bato gamit lang grabidad at alitan. Sa loob ng maraming siglo, nagdala ito ng 44 na milyong galon ng tubig araw-araw at nananatili hanggang ngayon. Paano tumatagal ang mga tulay sa matitinding panahon? May sagot ang Canada dyan. 17. Tinawag na dakilang puting hilaga ang Canada dahil nagyeyelo ang mga ilog at nadudurog ng mga tipak ng yelo ang karaniwang mga haligi ng tulay. Ngunit kakaiba ang Confederation Bridge. May mga konong haligi itong nagtutulak sa yelo na umangat at mabasag sa bigat nito. 8 milya ang haba, ito ang pinakamahabang tulay sa Canada at sa mundo na nasa ibabaw ng nagyeyelong tubig. Astig ang ininyerya nito. Marami ring mga tanyag na palatandaan ng Londres at isa sa mga ito ang susunod na tulay. Numero 16. Tower Bridge, ang sikat na tulay sa Londres, ay may mga nakatagong counterweight sa mga tor para maiangat ang deck para dumaan ang malalaking barko. Ang hydraulic ram na dating pinapagana ng singaw, ang mabilis na nagbubukas nito at hanggang ngayon, prioridad pa rin ang mga bangka dumaan. Sumasaklaw ng 800 talampakan mula pa noong 1,874 na buksan na ito ng mahigit 400,000 beses. Susunod, isang simbolo ng New York. Numero 15. Kapag iniisip mo ang skyline ng New York, malamang na naiisip mo ang Brooklyn Bridge. Ang 14,000 milya ng bakal na kawad ang dahilan kung bakit 6 na beses na mas matibay ang tulay kaysa kinakailangan, kaya tiyak na hindi ito bibigay. Malaki ang naging ambag ni Emily Rebling sa tagumpay nito dahil siya ang namahala sa proyekto sa loob ng maraming taon nang magkasakit at hindi makabangon ang kanyang asawa na siyang punong inhinyero. Sa pagdidisenyo ng tulay, dapat isaalang-alang ang hindi inaasahan. Numero 14. Ang Sydney Harbour Bridge sa Australia ay lumalaki at lumiliit na hanggang 7 pulgada araw-araw dahil sa init ng araw. May malalaking bisagra sa base ng tulay para ito ay huminga kapag nagbabago ang temperatura. Ginawa ito gamit ang 6 na milyong rivets na nadudugtong sa bakal kahit gumagalaw. Mula sa mga pagkakamali, natutunan ng mga inhinyero kung paano patatagin ang susunod na tulay. Numero 13. Nagulat ang Scotland sa trahedya sa Tay Bridge noong 1879, kaya sa pagdisenyo ng Fort Bridge, gumamit ang mga inhinyero ng bago at matapang na paraan. Unang ginamit ang bakal sa malaking tulay sa Britanya at cantilever na disenyo para labanan ang malalakas na hangin na nagdulot ng dating pagbagsak. Matatagpuan sa hilaga ng Edinburgh, itinayo ito noong 1800 at at isa pa rin sa pinakamalalakas na tulay ng tren sa mundo. Sunod, titingnan natin ang ilan sa pinakasikat at pinakaromantikong tulay sa mundo. Numero 12. Itinayo noong 1,600 ang tulay ng mga buntong hininga sa Venice para ihatid ang mga bilanggo mula palasyo ng Doge papunta sa selda na may huling sulyap sa lungsod sa maliit na bintanang may rehas. Ang masikip na arko ang nagpapatibay sa mga batong apog sa loob ng 400 taon. Ngayon, paborito na ito sa Instagram, pero para sa mga bilanggong tumawid dito, ang huling tanaw nila rito ay may kasamang buntong hininga. Ang susunod na tulay ay kabilang sa pinakakahanga-hanga sa mundo. Numero 11. Ang tulay ng Øresund ay may krisis sa pagkakakilanlan bilang tulay at lagusan sa isang estruktura. Nag-uugnay ito sa Denmark at Sweden, ginawa ng mga ininyero para hindi maabala ang trapiko ng eroplano mula sa paliparan ng Copenhagen, bigyang daan ang mga barko at maiwasan ang pagbara ng yelo sa kipot. Artipisyal na isla ang pasukan ng lagusan,
isang makabagong inhinyeriya na nagbibigay ng di malilimutang biyahe sa kalsada. Nadaanan na natin ang mga ilusyon, buhay na ugat, lumulutang na balsa, mga likong parang DNA at lalong nakakapanabik ang mga disenyo. Sunod ay isang tulay na marahil ang pinakasikat na tulay sa buong mundo. Numero 10, pagtaas at pagbaba ng tubig dagat, hamog at banta ng lindol. Hinarap ng Golden Gate Bridge ang lahat, pero ang pinakamalaking banta ay tao, hindi kalikasan. Sa ika-50 kaarawan nito, halos 1 milyon ang dumagsa sa tulay na nagdagdag ng mahigit 30 milyong libra ng bigat. Lumapat ang arko, umungol ang mga kawad ng suspensyon at sandali parang bibigay na ang tulay. Dahil sa mahusay na inhinyeriya, nanatiling matatag ito, pero kinailangang pag-isipang muli ng mga taga-disenyo ang susunod na tulay dahil sa kalikasan. Numero 9. Ang tulay na Akashi Kaikyo sa Hapon ay matibay sa bagyo at lindol, kaya naging kapaki-pakinabang ito. Habang ginagawa ito, isang malakas na lindol ang nagbanta sa mga plano dahil nausog ang mga pundasyon. Inunat ng mga ininyerong Hapones ang gitna ng tulay ng 3 talampakan, ginawang tagumpay sa ininyeriya ang sakuna. Sa Turkey, hindi lang trapiko ang dala ng mga tulay, may kahulugan din ang mga ito. Pangwalo, nalampasan ng tulay ng Çanakkale sa Turkey ang Akashi Kaikyo bilang pinakamahabang suspension bridge sa mundo na may habang halos 6,600 talampakan. Puno ng simbolismo ang disenyo nito. Ang pangalan at taas ng mga tore ay nagbibigay pugay sa tagumpay sa dagat noong 1915 habang ipinagbiriwang naman ng haba nito ang sentenaryo ng Republika ng Turkey. May hula ba kayo kung ano ang nangungunang tulay natin? Manatili lang at alamin. Pang-7. Kinailangang idisenyo ang Ruski Bridge ng Siberia para sa matinding lamig, kung saan ang pag-ipon ng yelo ay maaaring magpabigat ng husto sa mga tulay. Pinipipilan ng mga military grade na pylon at mga pambalot ng kable laban sa yelo ang pang-ipon ng yelo, kaya kaya ng tulay ang temperatura hanggang -40 degrees Fahrenheit. Sa kabila ng $1 billion na halaga, tinawag ito ng mga kritiko na proyekto ng pagpapasikat dahil 25% lang ng islang dinudugtong nito ang talagang sementado. Susunod, kapag malalaki ang mga tulay, bilang 6. Ang 34 milyang Hong Kong Zhuhai-Macau Bridge sa China ay isang mega project na pinagdurugtong ang 3 cable-stayed na tulay, isang undersea tunnel at 4 na artipisyal na isla, kaya ito ang pinakamahabang tawiran sa dagat sa mundo. Itinayo para tumagal ng 120 taon, kahangahangang gawa ito ng inhinyeriya, ngunit hindi rin ito ligtas sa kontrobersya. Ang populasyon ng mga dolphin malapit sa tulay ay bumaba ng 60% mula Abril 2015 hanggang Marso 2016 at sinisisi ng mga conservationist ang proyekto ng konstruksyon. Pero hindi dyan nagtapos ang ambisyon ng China sa paggawa ng tulay. Numero 5. Kung magmaneho ka sa Danyang Kunshan Bridge sa pagsikat ng araw, hindi mo pa rin mararating ang dulo pagdating ng tanghali. Dinadala nito ang mga high-speed train sa ibabaw ng tubig, mga palayan at latian at ginawa ito para kayanin ang malambot at hindi matatag na lupa ng Yangtze River Delta. Imbes na malagay sa panganib na magbitak sa antas ng lupa, iniangat ng mga inhinyero ang linya sa mahigit 2,000 haligi, ang ilan ay 100 talampakan ng taas. May hawak na ito ng Guinness World Record bilang pinakamahabang tulay sa mundo. Kaya kapag sinubok ka ng kalikasan, mag-adjust ka. Numero 4. Ang tulay ng Rio, Ontario sa Gresya ay naharap sa maraming hamon, malalim na tubig, hindi matatag na lupa, lindol at paggalaw ng tectonic plate. Dahil dito, naging malikhain ang mga inhinyero. Pinalakas nila ang ilalim ng dagat gamit ang daan-daang guwang na bakal na tubo at inilagay ang mga haligi sa makapal na graba. Sa lindol, dinisenyo ang mga tor na sumabay sa paggenig at sinisipsip ng graba ang enerhiya. Ganyan na nanatiling buo ang tulay na may habang 7,400 talampakan kahit hindi na nanatiling buo ang lupa. Punta naman tayo sa Scotland kung saan palaging mahirap ang panahon. Numero 3. Alam ng mga inhinyero na hangin ang kalaban nang idisenyo nila ang Queen's Ferry Crossing. Madalas isara ang Fort Road Bridge dahil sa malalakas na hangin, kaya't ginawa itong tulay na hindi magsasara. Noong 2020 nanalo ang panahon sa Scotland nang mapilitang isara ito dahil sa naipong yelo. Ngayon, paano ang isang tulay na may kakaibang pakulo? Numero 2. Karamihan ng mga tool ay hindi gumagalaw, pero iba ang Paddington Rolling Bridge sa Londres. Sa halip na iangat o ikot, ang mga hydraulic piston ay nagpapaliit sa daanan, kaya ang buong estruktura ay kumukulot at nagiging perpektong gulong. Sa ilang segundo, nagiging eskulturang kayang tumayo ng mag-isa ang matibay na infrastruktura. Ngayon, itong huling tulay, tunay na nagpapasikat. Una, ang Yangtze-Gang-Yansa River Bridge sa China ay may 2 6 na lane na kalsadang magkapatong para mapanatiling gumagalaw ang Wuhan.
Nagkakahalaga ng 1.2 bilyong dolyar at may habang 5,000 at 600 talampakan, hawak nito ang record para sa pinakamahabang span ng double deck na tulay sa mundo. Ang tulay ay gawa sa ganap na hinang na istrukturang bakal na truss girder na nagresulta ng 10.2% na tipid sa bakal kumpara sa tradisyonal na paraan. Salamat sa pagsama. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat! Magkita tayo muli dito sa Map Pack.